It felt so magical. Butterflies and feathers fluttered inside my stomach, and I was like floating in the cloud. I couldn't explain my feelings anymore. This felt surreal. The silence stretched between us after the kiss. No one dares to speak. The sounds of the crickets and our uneven breathing are the only sound we could hear. I tried to open my mouth, but nothing came out. Huminga na lang ako ng malalim at tumingin sa gilid, kung saan tanging ilaw lang ng mga streetlights at kaunting mga sasakyan na dumaraan ang makikita. Kanina pa kaming dalawa rito, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nagagawang gumalaw at umalis. I bit my lower lip, and then I remembered that I was kissed by him a few minutes ago. I can still feel his lips on mine. The tingling sensation it gave all over my body. Mariin ko yung nakagat kaya muntik na akong masugatan. Mabuti na lang at napigilan ko na naman ang sarili ko. Ramdam ko pa rin ang pamumula ng mukha ko at hindi ako mapakali. Hanggang ngayon ay parang hinahalikan niya pa rin ang labi ko. Naikuyom ko ang palad ko sa ibabaw ng hita ko. Pinagpapawisan ng mga kamay ko kahit pa malakas naman ang aircon sa loob ng sasakyan niya. "Stop," he whispered huskily that made me look at him. He's intensely looking at me, but I guess his gaze is on my lips. I unconsciously bit it, and I saw how his Adam's apple bopped up and down. "Ang landi natin, Julia." Mabilis kong inalis ang paningin ko sa kanya. Kinagat ko ang pangibaba kong labi at mas ikinuyom ko pa ang palad ko. Akala niya siguro gusto ko ang halik niya. Hindi naman masyado. "Nag-enjoy ka pa nga." Sigaw ng boses sa utak ko. "About the kiss." I awkwardly laughed, and God knows how much I stopped myself from looking at him. "Wala yun, ano ka ba?" Putek talaga. "Hindi pa ba tayo aalis?" Tanong ko na lang sa kanya habang hindi pa rin siya nililingon. Ayokong pag-usapan ng halik na yun. Ilang beses na niya ba akong hinalikan na kahit kailan ay hindi namin pinag-usapan pa. Kahit naman sinabi niya sa akin wala siyang girlfriend or kahit wala silang relasyon ni Phoebe, it's not a ticket to kiss me or what. At maniniwala ba ako agad kapag sinabi niya yun? It's you or no one. Inis akong pumikit nang maalala ang sinabi niya kanina. Kahit anong gawin ko ang pag-alis ng mga katagang yon sa isip ko ay hindi ko magawa. Parang sirang plaka iyon na pabalik-balik sa isipan ko. Hindi na siya nagsalita ulit na siyang pinagpasalamat ko. Umayos na lang ako ng pagkakaupo ko at ipinikit ang mga mata. Naramdaman ko na lang na pinaandar na niya ang sasakyan paalis. Nagising ako dahil sa mahinang haplos sa mukha ko. Nang ibuka ko ang mga mata, ay bumungad sa akin ang mukha ni Queen. Nakangiti siya pero may kakaiba sa mukha niya. "We're here." Mahinang saad niya. Tumango naman ako sa kanya. Nang lumayo siya sa akin ay tinanggal ko na ang seatbelt ko. Palabas na sana ako ng sasakyan niya nang tawagin niya ako. Hindi ako lumingon pero tumigil ako sa akmang paglabas. "Everything I've said earlier were all true," he said. I could feel the sincerity in his voice. "Salamat, ingat ka." Saad ko na lang sa kanya at hindi na siya hinintay pang sumagot. Agad kong binuksan ang pinto ng sasakyan niya at saka mabilis na lumabas. Dahil sa tagal ng tulog ko ay hindi ko na malayang nasa tapat na pala kami ng apartment. Narinig kong umandar na ang sasakyan niya paalis, kaya pumasok na din ako sa loob ng apartment. Nang masiguro kong nakalak na ang pinto ay pumasok na ako ng kwarto ko. Napagdesisyonan kong maligo muna bago matulog. Ang lagkit ng pakiramdam ko. Naging mabilis lang ang ginawa kong pagligo. Pagkatapos kong maligo ay sunuot ko na ang pajamas ko at nagsimula ng patuyuin ang buhok ko gamit ang puting tuwalya. Tahimik lang akong nagpapatuyo ng buhok ko nang bigla na lang tumunog ang cellphone ko na nasa ibabaw ng kama. Itinigil ko ang ginagawa ko at nilagay ang tuwalya sa gilid ko bago pinulot ang cellphone. May nag-message sa akin. Sa tingin ko ay si Quinto. Sinave ko muna sa pangalan ng number niya bago ko binasa ang message. "Queen, I just got home. Have a good sleep. Good night." Nagdalawang isip ako kung magre-reply ba ako sa text niya o hindi na. Wala namang masama kung hindi ako magre-reply kasi hindi naman siguro ako obligadong mag-reply sa kanya. Same as hindi naman masamang mag-reply. Heist. Kinaumagahan ay maaga akong nagising para sa trabaho. It's Friday, so it means na sa ospital ako matutulog for the next 2 nights. I packed the things I needed there. Pwede namang matulog roon basta hindi lang crowded.
dahil makakasama iyon sa pasyente. Isang bag lang ang pinaglagyan ko ng mga gamit ko. Total naman ay 2 gabi lang akong matutulog roon. Pagkatapos kong mag-ayos ng mga gagamitin ay itinali ko muna ang buhok ko bago ako lumabas ng kwarto para magluto. Maaga pa naman, kaya ayos lang kung magluluto muna ako ng agahan at kumain na rin. I was silently eating my breakfast after I cook it when someone suddenly knocked on my door. Queen! He was the first one that popped up on my mind. Hindi ko alam kung bakit siyang unang pumasok sa isipan ko. Kahit marami namang pwedeng kumatok sa pinto. After a minute of deciding either I'll open it or not, I stood up. Someone behind the door kept on banging it endlessly. It irritates me. Salamat ha! Bungad niya sa akin. Si Missy lang pala yung kumakatok. Nakaramdam ako ng kaunting pagkadismaya na hindi ko naman alam kung bakit. Mabilis kong inalis ang dismayadong nararamdaman ko at pilit kong iwinaksi sa isipan ko. Bumuntong hininga ko at mas nilakihan pa ang pagkakabukas ng pintuan. She gracefully stepped in and sat on one of my sofas. She's holding a lot of paper bags on her hands. Ano yan? Tanong ko at nilapitan siya. Paper bags? Patanong niyang sagot sa akin at isa-isang inilabas ang laman ng mga yun. Damit, sapatos, perfumes, bags at kung ano-ano pa. Wala akong pera, Missy. Sagot ko sa kanya nang makita ang mga dala. Gulat naman siyang tumingin sa akin. Anong walang pera? Gaga, hindi ako nagbebenta. Natatawang sagot niya sa akin. Bakit ang dami mo naman yatang dala? Para saan ba yan? Pasalubong. Umirap siya sa akin at tinawanan ko lang naman. Inilagay niya ang mga inilabas niyang mga gamit sa ibabaw ng lamisita, sa gitna ng 2 sofa na kinauupuan naming 2. Saan ka ba galing at ang dami mo naman yatang pasalubong? Tanong ko at kinuha mula sa lamisita ang mga pasalubong niya. Nang tingnan ko siya ay umiwas siya ng tingin sa akin. Itinabi niya ang mga paper bag sa gilid ng sofa at nakangiting tumingin sa akin. I just got it somewhere. Para sa'yo yan lahat. I squinted my eyes and looked at her closely. Something's weird with her, and I just can't pinpoint what it is. What? Natatawang tanong niya. Whatever it is that she's not telling me, I hope that she could tell me about it someday. I respect her decision to keep it to herself. Wala naman. Nagtataka lang ako. Ang dami mo namang pinamili. I pick a bottle of violet perfume. Nang tingnan ko ang bote nito ay nanlaki ang mata ko nang makita ang brand. Oh, ba't parang shock na shock ka dyan? Bali walang tanong niya. Hindi ko lang in-expect na may ganitong brand pala na makikita mo lang kung saan. Diniinan ko talaga ang 3 huling salita na sinabi ko habang tinitingnan ang hawak na bote ng pabango. Tss, wag ka. Para sa'yo yan lahat. I just thought that this will suit you. Saad niya habang tinitingnan rin sa isang mga dala niya. Aha, thank you Rito kahit hindi ko naman kailangan. Nahihiyang saad ko. Psh, don't worry. She stopped when her cell phone suddenly started to ring. Inis niya yung sinagot at agad na sumigaw nang masagot na niya ito. Kumunot ang noo ko at nagtaka sa mga inaakto niya. Ano? I told you already. No! Loko ka ba? Sigaw niya. I don't know who she's talking to. But before I could even heard a lot from whoever that is, I already left her there. Maybe she needs some privacy. Sa tono ng pananalita niya ay baka importante ang tawag na yon. Hindi bali na lang. Mamaya na lang ako kakain. I took a bath and do my morning rituals there. Pagkatapos kong maligo ay nagsuot lang ako ng puting long sleeves at black skirt, paired with black wedge sandals. Hindi ko na itinali ang buhok ko at hinayaan na lang iyong nakalugay. Nang may makita akong puting hair clip ay iyon na lang ang nilagay ko sa buhok ko bilang palamuti. Sinipat ko ang sarili ko sa harapan ng salamin at tiningnan ng maayos ang sarili ko kung okay na ba ang suot ko at kung bagay ba sa akin. I look so good, I guess. I put some powder on my face and a little bit of blush on my face. Naglagay din ako ng lip tint sa labi ko. Pagkatapos kong ayusan ang sarili ko, ay kinuha ko na ang mga gamit ko bago lumabas. Mamaya ko na dadalhin ng bag kung saan nakalagay ang mga gamit ko. Uuwi din naman ako mamaya para magbihis, kaya iiwan ko muna rito sa apartment ang bag ko. Naabutan ko si Missy na nakaupo sa sofa at tila hinihintay ako. When she saw me, she stood up. I already washed your dishes after I ate. Natatawang sabi niya sa akin. Tumango lang ako sa kanya. Hindi mo kasi ako inalok eh.
kaya ako na lang ang nag-alok sa sarili ko. Natawa ko sa sinabi niya. Sorry, nawala kasi sa isip ko. Sagot ko sa kanya. Nang akmang aalis na ako ay lumingon ako sa kanya na nakasunod na pala sa akin. Saan ka pupunta? Sasama ako sa'yo paalis, alangan naman iwan mo ako dito, di ba? Sarkastiko niyang tanong na nagpangisi sa akin. Tumango na lang ako sa kanya at hindi na nagsalita pa. Akala ko ay kasama ko siyang maghihintay sa labas. Pero sabi niya sa akin na mauuna na siya sa akin kasi may aasikasuhin pa siya. I don't know, pero we usually don't get in touch. Like what usually friends do. But we make sure to have each other's back when we needed one. Nang makarating sa opisina, ay agad kong inasikaso ang mga bagong papeles na kailangan kong i-edit ngayong araw. Hindi ko alam kung bakit kada araw ay nadaragdagan pa ang mga papeles sa desk ko. Pagkatapos kong tapusin ang mga papeles ay may panibago na naman sa susunod na araw. Mas marami pa, nadadagdagan. Kailangan kong tapusin to ngayon para wala na akong iisipin sa weekend. Magbabantay na lang ako kay Dad the whole weekend without thinking anything but that. Julia? Mula sa pagkakatutok ng mata ko sa screen ay inalis ko ito para tignan ng tumawag sa akin. It's Renz, one of my coworkers. Hindi talaga ako mahilig makihalubilo sa kanilang lahat. Sila lang naman ang bumabati at hanggang doon na lang yun. Nahihiya din kasi ako sa karamihan dito at natatakot makipag-usap at magkamali. Well, except doon sa nangyari kahapon. Mabuti na lang talaga at hindi na lumaki pa ang issue tungkol sa ginawa ng lalaking yun rito kahapon. Yes, I answered him. If you don't mind me asking. Nahihiyang saad niya. Napakamot pa siya sa batok niya at napayuko. Ano yun? Kunot noong tanong ko sa kanya. Ayoko namang magmukha at magtunog mataray. Yun ang kinalabasan ng tono ng boses ko. Boyfriend mo ba si Mr. Quinn? Tanong niya na nagpatigil sa akin. Heist, ito na nga ba yung pinakaayaw ko sa lahat eh? Bakit ba kapag may lumalapit na lalaki sa babae ay pinagkakamalan agad na boyfriend? Bakit ang bilis nilang gumawa ng konklusyon? Ha? Bakit? The best way to play safe is to ask him why. Baka iba pala yung nasa isip niya o ano. Di ba ikaw yung pinuntahan niya rito kahapon? Hindi naman siguro siya pupunta rito kung wala kayong relasyon, hindi ba? Sagot niya. Ang bilis namang mag-conclude ng lalaking ito. Dinaig pa niya ang mga babae rito. No, we're not. Sagot ko naman sa kanya habang nakakunot pa rin ang noo. Tumango-tango naman siya sa akin at mukhang nakahinga ng maluwag. Ganun ba? Pwede ba kitang... Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita ulit. Pwede ba tayong sabay na kumain ng lunch sa labas? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. We barely know each other. Iniwas ko ang tingin sa kanya at naghanap ng pwedeng ialibay na pwedeng sabihin sa kanya. Nang makita ko ang mga papeles ay agad din akong nakahinga ng maluwag. Sorry, marami pa kasi akong tatapusing mga papeles eh. Pero thank you sa pag-imbita. I gently declined his invitation. Even if I don't want to go with him, I still don't want to reject him rudely. After saying those words, I saw disappointment cross his face. Yeah, sure. Next time then. Positibo niyang saad na para bang kinukumbinsi ang sarili. Nanatili akong nakatingin sa kanya. Hindi ako tumango o kahit nagpakita ng anumang reaksyon. Nang makaalis si Renz ay nagpatuloy ako sa ginagawa ko. I didn't notice that it was already lunchtime, but I haven't eat anything yet. Nang tingnan ko ang oras ay lagpas 12:00 na. Nalipasan na ako ng gutom na hindi ko naman naramdaman. I was about to stood up to grab something to eat when someone called my name. Nasa may pintuan ng lalaking sa tingin ko ay isang delivery boy. Tumingin pa ako sa paligid para siguraduhin ako ang tinatawag niya. Baka dahil sa nalipasan na ako ng gutom, mali-mali na ang naririnig ko. Tumango naman siya kaya lumapit ako. Bakit? Tanong ko kahit may ideya na ako na may nagpa-deliver ng pagkain. Ang hindi ko alam ay kung kanino ito galing. Kayo po ba si Julia Delgado? Tanong ng delivery boy sa akin. Nakasuot ito ng vest at cap mula sa sikat na delivery. May delivery po para sa inyo. Sagot niya sa akin. Hindi po ako nagpa-deliver. Pirmahan niyo na lang po ito. Imbes na sagutin ay ito ang sinabi niya sa akin. Pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Inabot niya sa akin ang papeles kung saan ako pipirma. Kahit naguguluhan ay pinirmahan ko na lang iyon.
Thank you. Pagpapasalamat ko sa kanya nang iabot niya sa akin ng paper bag na may lamang pagkain. Nang makaalis na siya, agad din akong bumalik sa table ko. Hindi ko pa man nabubuksan ang paper bag, nag-vibrate ang cellphone ko na nasa ibabaw lang ng mesa. I received a text from Queen. Queen, I'm currently in a lunch meeting today. Eat your lunch too. Kumunot ang noo ko mula sa screen ng cellphone at inangat ko ang tingin at tiningnan ang paper bag na nasa ibabaw ng mesa ko. Siya ba yung nagpadala sa akin ng pagkain? Kung siya yun, bakit niya naman gagawin? Kasi nga, it's you or no one, diba? Sad ng boses sa isip ko. Tss! Naramdaman kong namula ang pisngi ko dahil sa dumaang alaala. Kumain na lang ako at hindi na inisip pa kung saan nga ba nanggaling ang pagkain. Pagkatapos kong kumain ay pinagpatuloy ko na ang trabaho ko. It was already 7 in the evening when I finished editing all the remaining papers on my table. Kaunti na lang kaming natira sa opisina nang lumabas ako. Like what I've been doing this past few days, maglalakad na lang uli ako pauwi sa apartment. Nasa labas pa rin ako ng opisina nang maramdaman kong may tumabi sa akin. Nang lingunin ko ang gilid ko, nakita ko si Renz na nakangiting nakatingin sa gawi ko. Tipid din akong ngumiti sa kanya at agad ding iniwas ang tingin. Maglalakad ka pa uwi? Tanong niya. I was shocked. Paano niya nalaman yun? Narinig kong tumawa siya ng bahagya. Nakikita kasi kita minsan na naglalakad lang. Saad niya. Siguro ay napansin niya ang pagkabigla ko. Kahit na ganun ang sagot niya at maaaring ganun nga, ay hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Hindi ako komportable sa sinabi niya, lalo na't kakakilala lang naming dalawa. Tumango na lang ako at hindi na nagsalita pa. Nabaling ang atensyon ko sa cellphone ko nang maramdaman ko iyong nag-vibrate sa loob ng bag ko. Kinuha ko yon mula sa loob at nakitang may mga ilang text messages si Queen para sa akin. Queen, I can't fetch you now. I'm in the middle of an important meeting. Nakauwi ka na? Text me immediately if you're at home. Take care. Para hindi na ako abalahin pa nitong si Renz ay nag-reply ako kay Queen. Me, pauwi na ako. Queen, good. Text me if you're at home. Me, okay. Itinago ko na ang cellphone ko at agad na naglakad pa alis. Hindi ko na sana papansinin si Renz nang magsalita siya. Hatid na kita. Hindi na. Salamat. Sagot ko at mabilis na umalis doon. Bakit pakiramdam ko ay ang dami na niyang alam tungkol sa akin? Pagka-uwi ko sa apartment, agad akong nagbihis ng panibagong malinis na damit at nag-ayos ng sarili. Hindi rin naman ako masyadong nagtagal pa sa apartment. Dahil nakapag-empake naman ako, mabilis din akong umalis doon at pumunta sa ospital. I felt so uneasy while I was on my way. Instead of riding a jeep, I took a taxi. Because I wasn't sure if I'll be safe to ride a public vehicle right now. Pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa bawat kilos ko ngayon. Tsaka medyo late na rin, kaya mas mabuti talagang mag-taxi na lang ako. Pagkarating ko sa ospital, amoy ng alkohol at iba't ibang klase ng gamot ang sumalubong sa akin. Busy ang mga nurses sa mga bagong dating na pasyente. Muntikan pa nga akong mabangga ng stretcher na may nakahigang duguan na pasyente. Mabilis kong iniwas ang tingin ko mula roon dahil sa naramdamang takot. Malamang ay hindi ko maabutan si Nurse Jessa sa kwarto ni Dad. Dahil mukhang may emergency at kailangan ng maraming tulong ang doktor. Ganon din ang iba pang mga nurses. Kagaya nga ng inaasahan, hindi ko na nga naabutan si Nurse Jessa sa room ng Daddy. Wala siya sa kwarto nito kagaya ng palagi kong naaabutan sa tuwing dadalaw ko ng ospital. Tanging ang ingay lang ng masinang maririnig sa kwarto at wala nang iba pa. Nilagay ko sa itaas ng sofa ang dala kong bag at agad na lumapit sa kama ni Dad. He looked good and okay. Medyo nagkalaman na rin ang pisngi niya. Gayon din ang kanyang mga braso. Malayo ito sa itsura niya noong nakaraang pagdalaw ko na medyo payat siya. Ngayon ay makikita ang progreso sa gamutan niya. Baka sa susunod na araw ay pwede nang tanggalin ang mga nakakabit sa katawan niya. At tuluyan na siyang gigising. Umupo ako sa isang upuan na nasa gilid ng kanyang kama at tahimik siyang pinagmasdan. I started to look around this room. It's not small nor big. Sakto lang ito para sa kanya. Lalo na't minsan lang naman ako nakakadalaw rito dahil sa trabaho ko at ako lang din naman ang dumadalaw sa kanya. Nasa gitna ang kama niya habang may maliit na table sa gilid nito. Nakatabi ay ang mga machine. May table rin sa gilid malapit sa bintana.
May maliit na pintuan patungo sa banyo at may set ng sofa sa pintuan papasok rito sa loob. Muli kong ibinalik ang tingin kay Dad at tahimik siyang pinagmasdan ng mabuti. Pinanood ko ang mahinang pagtaas-baba ng dibdib niya, maging ang pagpatak ng tubig mula sa dextrose, patungo sa tube nito hanggang sa kamay ni Daddy kung saan ito nakaturok. Maya-maya pa ay napatingin ako sa pintuan ng kwarto nang makarinig ako ng malakas na pagkakabukas nito. Nakita ko si Quinn na nakatayo sa pintuan. Mabilis ang kanyang paghinga na para bang tinakbo niya ang ospital mula sa pinanggalingan niya. He took a deep breath before he quickly took a step towards me. My heart started to beat harshly when he suddenly hugged me tightly, like he never did before. Sobrang higpit na halos hindi na ako makahinga, pero ayaw ko ring bumitaw siya. Nakakatakot ang mga emosyong ipinadadama niya sa akin. "Oh God!" he exclaimed. He breathed heavily. Sa paraan ng paghinga niya ay para siyang nabunutan ng tinik. Mas hinigpitan niya pa ang pagkakayakap sa akin na ipinagtataka ko. I didn't move nor talk. I was stunned because of what he just did. His arms are still around me, hugging me tightly. It feels like he doesn't want to let go of me. And I can't even believe that I'm not doing anything to stop him. It felt so right. What's happening?" I finally asked, after I let the silence swallow the both of us. "You didn't text me." Nagmamaktol na sagot niya sa akin. Sa tono ng boses niya ay para siyang batang nagtatampo dahil hindi binilhan ng gustong laruan. Napangiti naman ako sa naisip kasi para talaga siyang ganun dahil sa inaakto niya ngayon sa harapan ko. Dahil sa sinabi niya, ngayon ko lang di naalala na hindi ko nga pala siya tinext kanina. Nawala na iyon sa isip ko kanina dahil sa mga bagay na bumabagabag sa akin. At hindi ko rin naman alam na gagawin niyang big deal ang hindi ko pag-text. Busy rin naman siya kanina. Huwag niya lang talagang sabihin sa akin na nakabantay lang siya sa cellphone niya the whole meeting. Magsasalita pa sana ako nang maunahan na niya ako. "I really thought something bad happened to you. I've been waiting for your text to a man." Sad niya pagkatapos ay kumala siya sa pagkakayakap sa akin. Nakayuko siya sa akin habang tinititigan ako sa mga mata. Dahil sa tangkad niya ay kailangan pa niyang yumuko para magkasalubong ang mga mata naming dalawa. Ako naman ay sumasakit na ang batok kakatingala sa kanya. Sorry, nawala kasi sa isip ko kanina. Tsaka nagmamadali din kasi ako. Sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko natatagalan ng pagtitig ko pabalik sa mga mata niya. "Even so," maktol niya. "Paano mo nga pala nalaman na nandito ako?" Tanong ko sa kanya at pag-iiba na rin sa usapan. Nakita ko kung paano siya nabigla sa tanong ko. He breathed heavily and murmured something to himself. Umayo siya sa pagkakatayo at namulsa. Ako naman ang tumingala sa kanya. I just thought that this where you'll go if ever. I even almost called someone to help me for searching." Namula siya sa huling talatang sinabi niya. Natawa ko kaya umiwas siya ng tingin. Mas lalong lumaki ang ngisi ko dahil sa ginawa niyang pag-iwas ng tingin mula sa akin. "Why would you do that?" "Because I was worried. I even ditched $1 million contract just to make sure you're okay." He bursted. His whole face was red, but I couldn't care for that. What he said caught my attention. "He did what?" "You did what?" I asked. I'm totally horrified, but I've got no answer from him. He remained silent. Did he seriously? Why would he do that? Dahil lang hindi ako nakapag-text? Ano na naman kayang pumasok sa isip niya at ginawa niya yun? "What did you do?" I asked him again. Napahinga ako ng malalim. "I ditched $1 million contract?" Patanong na sagot niya. Mumiwi siya pagkatapos. "Baliw ka ba?" Naaasar kong tanong sa kanya. Hindi ako makapaniwalang dahil lang hindi ako tumawag ay tinakasan niya ang meeting. Nabigla siya sa tanong ko, lalong-lalo na sa tono ng boses ko. Para ngayon lang siya nakarinig ng taong nagmura sa harapan niya. "Well," he shrugged, "if only you texted me." Dagdag pa niya. Napatanga ako sa naging sagot niya. Aba, bakit parang kasalanan ko? Is he blaming me for it? Parang ako pa ngayon ang may kasalanan na nawala ang $1 million contract sa kanya. "Sinisisi mo ba ako?" Tanong ko sa kanya, tinaasan siya ng kilay. "Of course not." Mabilis niyang sagot. "Why would I do that?" "Well, if only you texted me." Panggagaya ko sa sinabi niya sa akin kanina.
Pinag-cross ko ang kamay sa dibdib ko at hinintay ang sagot niya. Tss, it's not like that. Depensa niya. Ano, lulusot ka pa? Ganon din naman yun. Whatever. Suplado niyang sagot. I'm hungry, let's eat. Ayaw niya sa akin. Halatang ayaw niyang pag-usapan yun. Hindi ka pa kumain? Nagtataka kong tanong sa kanya. Dumiretso talaga siya rito galing sa meeting niya at hindi na nag-abala pang kumain? Yeah, how about you? Tanong niya at matama na kong tinitigan. Nangangawit na ang leeg ko kakatingala sa kanya. Ngayon ko lang napansin na nakasuot siya ng suit and tie. Maluwang na nakasabit ang kurbata niya. Nakabukas ang 3 butones ng polo niya at lukot-lukot ang suot na polo. Napangiwi ako. Kumain ka na ng dinner? Tanong niya ulit. Hindi pa. Sagot ko naman. Sinamaan naman niya ako ng tingin. Napakagat ako ng labi ko at nag-iwas ng tingin sa kanya. Alright, stay here. I'll just buy our dinner. Tumango lang ako sa sinabi niya at hindi na nagsalita. Huwag kang magpapapasok ng kahit na sino. Bilin niya. Okay. Sagot ko kahit na nawiwirduhan na ako sa mga ikinikilos at mga sinasabi niya. Tiningnan pa niya ako ng mariin bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Napailing naman ako sa ikinilos niya at napatitig sa pintuang nilabasan niya kanina. I did what I was told. I stay inside the room and waited for him. Hindi rin naman ako naghintay ng matagal dahil mabilis din naman siyang nakabalik. He brought 2 paper bags. One of it was from the fancy restaurant near the hospital. Kaya pala mabilis lang siyang dumating kasi sa malapit lang din naman siya bumili. Nilagay niya ang 2 paper bags sa ibabaw ng maliit na mesa na nasa harapan lang ng sofa. Pagkatapos niyang ilagay ang mga paper bag ay umupo naman siya sa kaharap nitong sofa. Mula sa paper bag na may tatak ng mamahaling restaurant ay inilabas niya mula roon ang 5 disposable na Tupperware. Ang paper bag na walang tatak ay may lamang 3 plato at 2 sets ng kutsara at tinidor. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya habang isa-isa niyang binubuksan ang mga takip noon. May laman ding mga utensils ang isa pang paper bag. He started to put the utensils in the table while I was just watching him. Come here. Saad niya tumingin sa akin. Kahit nag-aalinlangan, tumayo ako at lumapit sa kinauupuan niya. Sit beside me, Julia. Utos niya. Para naman akong robot na sumunod sa sinasabi niya. Umupo ako sa tabi niya pero sinigurado kong may ilang dipa ang layo sa pagitan namin. Nang tiningnan ko ang laman ng Tupperware ay doon ko lang naramdaman ang matinding gutom. Lalo na nang makita ko ang 2 Tupperware ng kanin. May binibenta palang kanin sa restaurant na yun? I asked him. Tiningnan niya lang ako at pinagpatuloy ang ginagawa. No, I asked my secretary to bring it. Sagot niya. Secretary? May secretary pala siya. Heist, malamang Julia. Bago ko pa man napigilan ang sarili ko, naisatinig ko na ang tanong na dapat ay hanggang sa isip ko lang. Babae ba yung secretary mo? Why? Nagtatakang tanong niya. Kumunot ang noon niya at tumingin sa akin. Umiwas ako ng tingin at nagkunwaring inaayos ang pagkain. Kasi marunong siyang magsaing. Sagot ko naman. Buti na lang at hindi ako nautal kahit pa medyo kinakabahan ako. Mas lalo namang kumunot ang noon niya. Hanggang sa tumaas ang gilid ng labi niya at umiling. Silly, of course not. Seryosong sagot niya. Babae lang ba ang pwedeng magsaing? Wala naman akong sinabing ganyan. You see, there are things a man can do what a woman can do, as well as there's also a thing woman can do what a man can. Sagot niya at pagkatapos ay piningot ang ilong ko. I know, I frowned. That's what you get for being cute. He said then pinched my nose again. Tss, stop it, Mr. Wisdom. Who's Mr. Wisdom? As far as I know, I'm a golfer. Sagot niya. Pinigilan kong matawa sa sinabi niya at tinakpan ng bibig gamit ang 2 kamay para hindi umalpas ang tawa ko. Mas lalo siyang naguluhan na naging dahilan upang tuluyan na talaga akong tumawa. For a man who owned a lot of big companies and ditched $1 million contract, he's too slow. Nagtataka naman siyang tumingin sa akin. Pinoproseso ang mga sinabi ko sa kanya. Hindi ko na lang siya pinansin at sinimulan ko nang kainin ang mga dala niyang pagkain. After a bit of confusingly looking at me, he also started to eat. Akala ko ay kakain ako ng matiwasay. Hindi pala. Nakalimutan kong kasama ko nga pala ang isang to, kaya malabong mangyari yun. Here, eat this.
Inilagay niya sa plato ko ang isang kulay berdeng gulay na hindi ko alam kung ano ang pangalan. Tiningnan ko naman siya na ganadong kumakain pagkatapos niyang ilagay ang gulay sa plato ko. Konti pa lang ang nakakain ko, pero nilagyan niya ulit ng panibagong gulay ang plato ko. Teka lang, hindi ko na ito mauubos. Pigil ko sa kanya nang akmang lalagyan na naman niya ng gulay ang plato ko. Kumain ka ng marami, ang payat mo na. Napatingin naman ako sa sarili ko. Hindi naman talaga ako malaman na klase ng tao. Ako yung magkakalaman pero konti lang at mabilis pumayat. Kahit naman marami ang kinakain ko at nasa tamang oras, ayaw talaga eh. Anong magagawa ko? Tahimik ko na lang na kinain ang mga nilagay niya sa plato ko. Kahit pa medyo maduduwal na ako dahil dun. Pagkatapos naming kumain, ay ako na ang nagpresentang hugasan ng pinagkainan naming dalawa. Hindi pa sana siya papayag dahil kailangan ko pang lumabas ng kwarto. Wala din siyang nagawa. Iniwan ko siya doon sa kwarto at lumabas papunta sa washing area na nasa dulo lang ng hallway. Pagkatapos kong hugasan ng mga pinagkainan namin, ay agad din akong bumalik sa kwarto. Naabutan ko siyang nakaupo sa sofa na mukhang nasa malalim na pag-iisip. He's sitting on a sofa and staring at nothingness. Hindi ko alam pero parang wala siya sa kanyang sarili. At hindi lang yun. Niyang paglabas ko ay halos hindi siya mapakali. Kulang na lang ay itali niya ako sa gilid niya. Para lang hindi ako mawala sa paningin niya. Problema mo? I asked as I broke the silence. He startled and he looked at me with his unusual self. Nothing. Sagot niya at umiwas ng tingin. Umayo siya sa pagkakaupo at itinukod ang dalawang siko niya sa magkabila niyang hita. Sure ka? Paniniguro ko pa. Yeah, I am. He answered breathily. Parang ang sarili niya lang ang pinapaniwala niyang maayos lang ang lahat. Isinuwalang bahala ko na lang din yun. Baka problema lang sa kumpanya o baka nag-iisip siya kung paano niya mababawi ang dolya-dolyares na milyon na papasok sana sa kumpanya niya. Kung hindi lang siya tumakas sa meeting at pumarito, ginusto niya yan. I'll sleep here. Saad niya na nagpapitlag sa akin. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama ni Dad at inaantok na. Hinintay ko na lang talagang umuwi na si Queen pero mukhang hindi mangyayari yun. Ha? Hantok ka na. Sumimangot ako dahil sa klase ng pagsagot niya sa akin. Parang kanina lang problemado siya. Tapos ngayon naman ako naman ang binibigyan niya ng problema. Walang matutulugan dito. Sagot ko sa kanya at kinusot ang mga mata ko para mawala ang kaantukan. Tanging sofa lang ang pwedeng matulugan dito at doon ko planong matulog ngayon. Kung dito rin siya matutulog, saan naman siya hihiga? Sa sahig? Hindi naman pwedeng magtabi kami sa sofa. At hindi rin naman ako papayag kahit pakasya kami ron. There's a lot of ways, Julia. Nakakrus ang braso ko habang nakatingin sa kanya habang inaayos ang folding bed. Iba talaga ang nagagawa ng taong maraming ways. May tinawagan lang siya at may dumating na agad na folding bed. Napaka-efficient ng mga employee niya. Akalain mo nga namang nakakuha agad sila ng folding bed para sa boss nilang ubod ng kulit. You'll sleep here. Itinuro niya ang inayos niyang folding bed na ngayon ay nasa paanan ng hospital bed ni Dad. And I'll sleep there. Itinuro naman niya ang sofa. Or, wika niya. Tumingin naman ako sa kanya. We can sleep together at the folding bed. Bali walang sagot niya sa akin. Para lang siyang nakikipag-negotiate sa akin. Pwede tayong matulog ng hindi magkatabi. Mariin kong saad sa kanya. Ngumisi lang siya sa akin habang inaayos ang unan sa sofa. Humiga siya roon at naghanap ng komportable niyang pwesto. Ako naman ay humiga na rin sa folding bed. Inayos ko ang pagkakalagay ng unan ko sa uluhan at ang kumot. Pipikit na sana ako nang bigla siyang magsalita. Halatang inaantok na siya dahil sa tono ng boses niya. And kahit boses niya lang naririnig ko at hindi ko nakikita ang mukha niya, I can still picture him on my mind. Ang gwapo. Good night, Julia.